Yes, ma'am. Once again, good morning sa tuang tanan, no? So, the 10th ID is conducting its comprehensive archipelagic defense operation. Unahon ako ni kay nalang ko itakil gamay sa internal security operation, external, and also kini nga to ang other operations like humanitarian assistance and disaster response. So, sa ato ang internal security operation, generally peaceful man na siya, wala gihapoy presence sa ato ang mga armed threat groups, and nagpadayon ang pagpanurrender no sa ato ang mga inactive or mga laylo members sa communist terrorist groups under the sub-regional SMRC, no? Southern Mindanao Regional Committee and Far South Mindanao Region, no? So since January nanatay 314 ka CTG personalities surrendered sa ato ang division with 176 firearms and 20 improvised explosive devices. So that's all for the internal security operations. Wala pa man tay mga recruitment nga monitored diri sa tuwang urban areas in terms of CTG wide area operation. And also sa tuwang humanitarian assistance and disaster response, ano na lang nako ning recap nato, no? The total of HADR activities of the 10ID totaling to 3,042, no? Na atay 46 ka air mission or RDNA, troop insertion and relief operations gamit ang ato ang mga choppers. And natay evacuation operations nga 1,646, 45 ka retrieval operations, 232 ka search and rescue operations, and relief operations, a total of 1,773. So overall 3,042 in terms sa HADR operation. So nagsugod din siya tong paglinog og 7.8 magnitude sa maasim nga naapektuhan ang atong parts sa atong Sarangani province ug sa atong Davao Occidental. With this, nakapag-deploy ta og a total of 204 ka mga disaster response teams. So ang ato ang ginabuhat karon in terms sa ano nanata sa phase 2 sa pag-construct sa mga temporary shelters, no? So with the total affected families nga 6,215 nagsugod na construction sa ilahang temporary shelter under sa kanang Bangon Glan nga program, no, sa Sarangani, which eventually magbalhin po ni siya diri sa ato ang Davao Occidental sa Region 11. So July 1 nakapag-start na ta. Personnel involved na to dira is 151, kauban na to ang engineering construction battalion ug ang combat engineers na to ug ato ang mga KAFGO sa area. Nanatay na human nga 33 ka balay, no, dito sa mga na totally damaged nga mga households, no. Sa napatay 20 pod nga ongoing, so 624 pa ni sila actually ka mga balay nga himuunon pa. And also katong ato ang gi-publish kagabi, no, nga naatay joint operation. In this case is a support to law enforcement, no, with the involvement of our 67th Infantry Battalion sa area sa Trento, Agusan del Sur, kung asa nag-lead ang Bureau of Immigration 13 in coordination with the Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations, no, unit diri sa to ang Region 11 na ka-apprehend og 5 ka Chinese nationals allegedly violating the immigration laws, no, particularly kining misrepresentation, fraud, and other Philippine immigration law violations. So mo po na siya ang ato ang contribution sa ato ang external security operation, no. Of course, part sa ato ang external security operation diri sa kaning mga apprehension is our law enforcement support operation para maprotektahan nato ang ato ang national interest, no, kung unsa pa na siya nga mga butang. So last August 3 ni siya nahitabo dito sa specific lugar is Purok 4, Barangay Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur. Joint operation again by the Bureau of Immigration and the Philippine Army, particularly the 10th Infantry Division. So
that's all sa ato ang security situation o effort sa ato ang 10ID in terms sa ato ang peace and order. Kato sila na lang sa ilahang ano no, sa location gud nila katong compound. Na lang sila sa compound. Ako lang klaro ng para di ta masayop. Diri sa Mayokada Enterprise Compound, no, wala may resistance na hitabo, no, so basically ano lang ang mission order sa Bureau of Immigration, and allegedly na sila yung mga immigration violations, particularly misrepresentation o kining fraud o other, so allegedly. So during that time, gi-verify ang ilang mga documents, and it seems no dili man ta makasure pa kay nasa purview na ni sa Bureau of Immigration, it seems nga na sila violations kay they were brought to sa pagkalas 9 sa gabi sa provincial jail sa Prosperidad, no, Busan. So with that, sa custody na sila sa Bureau of Immigration. This is just a joint operation wherein ang ato ang sundalo as usual, no, in partnership with our Bureau of Immigration. This time is Region 13. Support lang actually, no, para lang wala na mahitabong ano, mga resistance, deterrence, other than that. But it's just a part of law enforcement operation. Other topics, sir, also yung mga measure, I mean, kaning mga latang karon sa division, sir, sa ato ng mga kabatanunan po. So naagyapo no natay mga ginatawag, although dili na to mapanganlan, no, to ano sa security measures po, of course ato ang mga existing laws or cases, no, petitions nga gibuyan sa Supreme Court, no, pertaining aning red tagging. But basically natay mga monitor nga mga gitawag na to nga SFOs o CAMOs, no, kaning sectoral front organizations, and CTG or Communist Terrorist Groups Affiliated Mass Organization. So mga organization ni sila pareho, no, so nga ato ang ginaobserbahan atong ginamonitor nga most probably dito manggikan ang mga recruitment as no sa mga una pagid nga mga balita, mga scenarios, mga revelations sa mga former rebels, mga cadres nga dira sila gikan nga mga organizations, no. So SFOs means sectoral front organization. Mo ni siya ang mga organizations nga believed to be nga ang nag-organize gyud mismo is ang mga communist terrorist groups or mga leaning gyud, while kining CTG affected or affiliated mass organizations mo ni siya ang mga originally dili walay mga influence, no, coming from CPG or the CPP, and then along the way na linyahan, so murag halos pares na sila ganoron. But again, dili na to ginaingon nga all the members are doing illegal things or criminal activities, but those who belong to the underground mass organization, no, kanang mga Kapataang Makabayan, mga mga underground mass organizations naman gud na. So long as ma-prove na to ang ilahang participation into a terroristic activity, which atong ginaingon nga ang communist terrorist groups CPP and PNDF is designated as a terrorist organization domestically, no, diri sa to ang ano in terms of sa to ang anti-terror law, no, designated sila. So with that kanang ilahang tinabangay diha kung ma-prove na to, so that's the only time, no. Again, this is ano ni siya, no, kinahanglan na to ang is form of observance sa atong balaod pag-ani ang ato ang that is about the internal security operation. Kay kung imo pangutana ganina sir is threat man, so mao lang na siya gid ang ato ang existing threat aside from other areas ang ato mga geographically isolated and disadvantaged area sa kabukiran, mga talaingod, mga boundary handa sa kabukiran. Wala pa tayo na monitor ng mga armed threat groups diha, no. So katulang gyud ang pinakaano nga pwede maging source of recruitment, no, mahimong kadre or mahimong another organizer para mag-organize mabuhi na putong na dito sa kabukiran, no. So external threat wala man tay direct nga ginaron, but we are constantly preparing, training, no, atong mga even ang ato ang mga
mga exercises sa division, no, bago lang nahuman na tong Agila Patrol Challenge, no, is all ano na siya, naka-align na siya sa ato ang preparation, sa ato ang complexity, sa ato ang modern threats, no, particularly sa external security operation. Di na tong no. So dili na ko ma-disclose pang uban nga data for security measures, but ang ato ang 28 IB, although gi-announce na to dati, is will be deploying to sa BARM for election, no? So mao lang man na siya nga to ang other than that naga-prepare po ang division sa pag-commemorate sa iyahang 28th anniversary, no, sa pagigbugno ani nga to ang threat diri sa to ang Davao region, no. And now we are in the state of insurgency free, even na nga to ang mga silingan insurgency free na po sa Davao region or NPA free. So hopefully magdayon-dayon